Hello. Praise the Lord. Good morning po sa bawat isa. Wow, parang ang fresh natin ngayong umaga na to, no? And alam niyo po, excited ako dito sa message ng Lord sa atin sa umagang ito. I received this siguro po mga 1 month ago. And sobrang excited ako kasi pinaalala sa akin, unang-una ng Lord, itong mga bagay na to, na I guess it's worth din na ipaalala ng Diyos para sa atin, sa bawat isa na naririto ngayong umaga. So, I'll be sharing one of the verse na makikita po natin sa John 12:25-26. Pwede po ba tayong tumayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon? Basahin po natin sabay-sabay. John 12:25-26. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon ay naroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. So tayo po ay saglit na yumukot manalangin. Father God, salamat po sa presensya mo. Salamat sa banal na Espiritu mo dahil alam namin na ikaw po yung aming special guest na hindi namin nakikita. Subalit kilalang kilala mo ang bawat isa sa amin. Lord, dalangin namin na tinanggap mo po lahat ng aming mga pag-awit at pagsamba sa iyo ngayong umaga. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo sa umagang ito. Kung may nasumpungan ka pong mga kasalanan sa aming mga puso, kasalanan na naisip namin, kasalanan na nasabi, nagawa namin sa iyo at sa aming mga kapwa, patawarin mo po kami, Panginoon. Hinihiling po namin sa iyo sa umagang ito na kausapin mo ang bawat isa sa amin. The way na nangusap ka po sa akin, yun po yung gawin mo sa bawat isang naririto ngayong umaga. Guide us, Lord. Kumilos ka po sa puso't isipan ng bawat isa. Ito po ay amin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Sabi ko nga po sa inyo, yung pong tema ng ating pong pag-uusap ngayong umaga is different from the rest. Okay, mapapansin niyo po kung bakit. So, dito po sa John 12:25 na binasa po natin, in-underline ko po yung word na nagpapahalaga. Pagpapahalaga. Okay? So, tiningnan ko po ito sa English version po, sa King James. Ang sabi po sa King James Version, "He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto eternal life." Sa lalim nung sa King James Version, no? He that loves his life shall have it. Pero, he that hateth his life in this world shall keep it. Kailangan ba nating huwag pahalagahan tong buhay natin na to? Okay? Yan po yung marami po tayong tanong, di ba? So, another tanong po na gusto kong malaman or gusto ko pong maisip natin to this, ngayong umaga nito, what am I living for? Bakit ako nandito? Bakit kayo nandyan? Ang daming pwedeng gawin sa bahay. Magluto, maglinis, maglaba, maglamyerda. Marami pwedeng gawin na siguro sa buhay natin na to ay makakapagpasaya sa atin. Pero, bakit nandito tayo? Ano ginagawa natin dito? What are we doing here? What are we living for? Bakit nandito tayo ngayong umagang ito? Siguro po, may commercial yan, di ba? Yung kape, sabi, bakit ka gumigising everyday?
Of course, siguro sasabihin natin, iba-iba yung pinapahalagahan natin eh. Maaaring kung ikaw ay magulang na nandito, parang ang pinapapahalagahan mo, ang pinaka-goal mo sa buhay na to, maibigay yung the best para sa mga anak mo. Kung ano yung, sabi nga ng mga magulang, kung ano yung mga hindi ko dinanas dati, ipaparanas ko sa mga anak ko. Or yung dati naman na wala ako, yun yung ibibigay ko sa kanila. Para hindi na nila maranasan yung hirap na dinaanan namin. I remember noon pong bata ako, kung saan-saan kami natira. Natira kami sa mga slums na tinatawag. Kung alam niyo po yun, yung mga tipong, ano tawag dito? Mga squatters area. Sabi ko, ayokong maranasan to ng mga anak ko. Marahil ganyan din po yung mga magulang na nandito. No? And yung iba naman pong mga kabataan na naririto ngayong umaga, marahil ang goal nila is, kailangan magpayaman ako. Para naman, mabigyan ko naman ng magandang buhay yung mga magulang ko. Diba? Masama ba yun? Masama ba yung mga goal natin na yun? Yung mga pinagpapahalagahan natin na yun? I guess hindi naman, diba? Pero, paano kaya yun naman yung mga politicians? Lahat ginagawa nila. May narinig nga ako eh. Even magpapatay, gagawin nila yan. Kapag nakakakontra doon sa kanilang pinaniniwalaan or prinsipyo, papatayin nila yan. Why? And meron naman ibang mga tao, mayaman na, nakikikorap pa. Bakit? Kailangan ba yung isang tao, marami kang kotse? Kailangan ba everyday, iba-iba yung kotse mo? Kailangan ba everyday, kung saan-saang bansa ka nagpupunta para meron kang ma-post sa Facebook account mo, sa Instagram, or kung saan-saan lugar? Diba? So I guess wala naman po dito nun. Pero how about those people? Paano rin naman yung mga tao na nasa labas lang, nasa kali lang, kasi wala silang bahay. Makikita mo, kung saan lang sila inabutan ng gabi, doon na lang sila mahihiga at matutulog. How about those people? Bakit? Para saan pa sila nabubuhay? Di ba? So, maraming mga tanong na ganyan sa isipan natin. Pero sa umagang ito po yung tanong ng bawat isa sa atin. Sino po dito yung nagsuko na ng buhay sa Panginoon? Pwede po bang itaas natin yung kamay natin? Yung isinuko na natin yung buhay natin sa Panginoon. Ay, salamat po. Nakikita po ng Lord yan. Sino po sa atin dito yung nagpapahayag na ang ating Panginoong Jesus ay Kanya ring Panginoon at tagapagligtas ng buhay? Amen. Okay. So kung nagtaas ka po ng kamay dito or kahit hindi ka nagtaas ng kamay mo, nakikita ng Lord yung puso natin. Eto ka. Meron kang purpose while you are here. Meron po tayong layunin kung bakit nandito tayo sa lupa. Ano ka ba dito? Pandagdag lang para mas marami ang populasyon sa Pilipinas? Of course not. Nakita natin kanina yung mga goal natin, yung mga pinagpapahalagahan natin bilang anak, bilang magulang, bilang taong mabuting mamamayan ng Pilipinas. Pero, as a child of God, what am I living for? Bakit ka nandyan? Bakit ako nandito? Unang-una, God wants us to remind us, ipaalala sa bawat isa sa atin, that we are just pilgrims. Ano ba yung pilgrims? Tingnan po natin. Basahin natin yung mga verses. Sa 1 Peter 2:11, sabi dito, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Uy, turista lang pala tayo dito, mga kapatid. Talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Sa English, sabi, Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims,
Abstain from fleshly lusts which war against the soul. This verse emphasizes that as temporary resident, believers should not be attached to earthly desires and should instead focus on their spiritual journey. Mga kapatid, taga rito ka ba? Bakit lahat ng mga ginagawa ng mga tao dito sa lupa, ng mga tagalupa, ginagawa natin? Bakit yung mga pag-uugali ng mga tagalupa, yun din yung ugali natin? Bakit naman yung mga, kung paano nakikipag-away, kung ano yung mga temper ng mga tao dito sa lupa, ganun din yung ginagaya natin, ina-adapt natin? Bakit? Sabi dito, dapat namumuhay tayo as dayuhan. Kung halimbawa nagpunta tayo sa Amerika, kung ano yung mga ginagawa natin dito sa Pilipinas, pwede natin gawin doon. Or kung ano yung ginagawa natin dito at nagpunta tayo sa China, pwede natin gawin doon. Of course not. Alam niyo po ba sa China, sinusunog yung mga churches. Yun pong mga Kristiyano, dinadakip, kinukulong, the worst, pinapatay. So dapat pag nagpunta tayo sa isang lugar, alam natin kung ano ba yung custom doon. Bawal pala dito yung ganito. Naalala ko nung nagpunta kami ni Brother Nelson sa Davao, wala kaming, ang layo, pupuntahan namin Jensen, dumaan lang kami sa Davao. Mabuti na lang, meron kaming babae sa aeroplano, ewan ko, nakwento ko na po yata to, na nakakwentuhan namin, sabi niya, hindi kayo taga Davao, no? Hindi po. Huwag kayong magpahalata na hindi kayo taga Davao. At huwag kayong makikipag-eye contact, lalo sa mga Muslim. Kasi iba raw ibig sabihin nun, as if para kang hinahamon mo sila. So what I mean, hindi tayo taga-mundong ito. So dapat, alam din natin yung yung katatayuan natin dito. And bakit tayo merong Biblia, is for us, para meron tayong handbook, dala-dala natin tong libro na to. Ano ba yung mga dapat ginagawa ko habang nandito ako sa lupa? Dapat ba nakikisaya ako sa mga kasiyahan nila? Dapat ba sumusunod ako kung saan sila susunod? Dapat ba kung ano yung tama sa panahon na to, pero mali naman talaga, maging tama rin sa akin? Kung hindi po tayo sumusunod na sa handbook na binigay ng Diyos sa atin, bilang mamamayan, bilang dayuhan lang, paano na po kaya tayo? Or baka masyado na sayong nasisyahan dito sa lupa. Diba? Minsan kasi, nakakatuwa yung mga Forenoy, na ano niyo po sa Itbulaga yun, yung mga Forenoy, na foreigner sila pero magaling magtagalog. Lahat yung mga kanta ng Pilipino, alam nila. Natutuwa tayo sa ganon, di ba? Pero tayo bilang Kristiyano, sinasabi na dayuhan lang sa mundong ito, at ginagawa natin yung mga ginagawa, sinasabi, iniisip ng mga taga rito sa mundo. Sabi nga sa Encantasia, ano na lang tayo? Sabi sa Bible, dayuhan lang tayo dito. So, kung dayuhan tayo dito, ang ibig sabihin, ano po? Taga rito ba tayo talaga? Ang pagkamamamayan po natin dito, ilang klase na? Dito po sa nandito ngayon. Filipino citizen, tsaka ano po, dual daw, senior citizen. Marami po tayo ngayon mga kasama ditong senior citizen. Pero alam nyo po, kayong mga senior citizen, tatlo na yung citizenship nyo. At kami namang hindi pa senior, 2 na. Ano po yung isa nating citizenship? Makikita po natin si Philippians 2:20. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit.
Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Mga mamamayan ng langit, tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. Tatanggapin kaya sa langit yung mukha na yun? Okay, huwag tayo tumingin sa mukha, no? Yung ano niya, yung as a whole person. Sabagay tayo, hindi natin pwedeng husgahan yung mga katabi natin, di ba? Ang Diyos lang naman yung magja-judge eh. But the mere fact that we know this verse, sabi sa Philippians 1:27, live as citizens of heaven. Dapat daw po kung namumuhay tayo bilang taga-langit, mamamayan ng langit. Yun ba? Halimbawa, meron pong Amerikano o Incheck na naglalakad dyan. Makikilala nyo ba agad sila? Makikilala po ba natin agad sila, yung mga foreigner, kapag nakasalubong nyo? Kilala natin, di ba? Halimbawa, nakakita tayo ng matangkad, maputi, matangos ang ilong, ay, Amerikano to. O basta hindi to taga rito, Amerikano, or baka ano siya, European, ganyan. O pag sobrang singkit, sobrang kinis ng balat, singkit, siguro, Inchik to, o kaya Koreano to, di ba? Ganyan. Kilalang kilala natin. Yung po kayang mga lagi natin nakakasalamuha araw-araw, kaklase, kaibigan, mga kapitbahay, katrabaho, nare-recognize kaya nila na, hindi may iba dito sa tao na to Parang hindi siya normal na tao, hindi normal na tao. Hindi siya ordinaryong tao. May iba sa kanya. Nare-recognize po kaya ng mga kasama natin to, yung pagiging citizens, yung citizenship natin ng langit. As citizen of heaven, marami tayong hindi pwedeng gawin. Kaya yung iba sabi nila, ayoko maging Christian. Kasi marami silang hindi kayang talikuran. Ang daming mga, mga hindi nila pwede nang gawin. Bawal, actually, hindi naman bawal. Nasa ng banal na espiritu mo, tsaka kung nagbabasa ka ng Bible, talagang mangungusap sa iyo yung salita ng Diyos, di ba? Pero kasi, lalo sa panahon ngayon, lahat po na bawal dati. As in, bawal talaga. Ngayon, pwede na. Diba? Dati, yung mga LGBTQ, tagong-tago, pero ngayon, parang sila na yung tama, sila na yung namamayagpag. Everywhere, sa TV, kahit saan kitang-kita mo sila. And sila pa yung mga matataas yung posisyon, kinikilala. Wala naman po tayong against them. Pero ang sinasabi natin, citizen of heaven po tayo. Hindi na po tayo dapat nakikisabay sa agos ng mundong ito. Okay? Tayo, unang-una, tayo po ay dayuhan lamang sa mundong ito. Mamuhay tayo as if dayuhan lang tayo. Huwag tayong makisunod sa agos ng mundong ito. Ano yung pinapahalagahan natin? Estudyante ka, pinapahalagahan mo yung pag-aaral mo. Very good, maganda yan. Nag-aaral kang mabuti, gusto mo magkaroon ng magandang grado, gusto mo makapasa, gusto mo magkaroon ng mataas na estado sa buhay. Maganda naman yan. Pero, ito yung lagi ko sinasabi sa mga kabataan natin. Huwag mong kalimutan, isama mo sa pangarap mo ang Diyos mo. Tayo ng mga nagtatrabaho. Maganda yan. Nagtatrabaho ka, workaholic ka, pero may time ka pa ba sa Diyos? Kaya sabi natin, we are pilgrims here. Dayuhan lang tayo dito. Yung pagkamamamayan natin ay sa langit. Pero paano natin ginugugol yung buhay natin sa mundong ito as if, ay gusto ko, ang saya-saya nito. Gusto ko magtatrabaho kasi gusto ko magkaroon ako ng ganito. Gusto ko makapunta ako sa iba't ibang lugar. Gusto ko magkaroon ako ng ganito. Ipopost ko sa FB. Lahat ng mga nambubuli sa akin nung bata ako, mapapahiya sila. Lahat ng mga awang-awa sa amin,
makikita nila, iba na ako. Ganun ba? The Lord wants to remind us that we are pilgrims, dayuhan. So let us live as dayuhan sa mundong ito. Dayuhan dahil ang pagkamamamayan natin ay sa langit. Kayon, if we are pilgrims and if our citizenship is in heaven, we are in this world. Nandito pa rin naman tayo. Sabi niyo, nandito pa ako sa lupa eh. Yes, we are in this world, but out of this world. Iba yung nandito ka lang sa lupa, pero ang citizenship mo ay langit, dayuhan ka lang. Iba rin naman yung nandito ka sa lupa at talaga namang lahat ng kalayawan sa mundong ito ay ginagawa mo as if taga-rito ka na talaga sa lupa. Taga-rito ka na sa mundo. Ang ipini-please mo na lang yung sarili mo, yung ego mo. How about the Lord? Kung talagang citizen of heaven ka. Diba? We are in this world but out of this world. Sabi sa John 17:16, hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko rin na hindi taga-sanlibutan. Wow! Ang hirap, no? Kasi ang dami nating struggle dito sa mundong ito eh. Ang dami ding mga nagpo-provoke sa atin para magkasala. Ang dami rin nagpo-provoke sa atin para mag-init ang ulo at gayahin natin yung mga ginagawa ng mga natural na tao dito sa mundo na to. But the Lord wants to remind us, anak, dayuhan ka lang dyan sa mundong ito. May purpose ako sa iyo kung bakit kita nilagay dyan. Inilagay kita dyan hindi para makipaglaro sa lahat ng tao dyan. May reason ako why nilagay kita dyan. Diba? Tayo ay dayuhan. Ang pagkamamamayan natin ay sa langit. Tayo ay nandito sa mundong ito, but we are out of this world. Hindi tayo talagang taga-sanlibutan. Romans, sabi sa English, they are not of the world even as I am not of it. Kaya nga po, sinabihan tayo ni Pablo sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ano ba ang takbo ng mundong ito? Sabi nga natin kanina pa inuulit-ulit natin yung mga dating mali, ngayon, yun na yung tama. Or dahil sa mas marami na sumusunod doon, mas marami yung naniniwala doon, mukhang yun na yung tama, pero mali pa rin. Kaya sabi dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Alam po ba natin ang kalooban ng Diyos? Kabataan, alam mo ba kung anong kalooban ng Diyos sa iyo? Sa ating mga maedad. Bakit ka nandito? Anong kalooban ng Diyos sa iyo? Anong kalooban ng Diyos sa akin? Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Kagabi, yung devotion namin sa Psalms chapter 20, meron kami nakita doon na hindi pala lahat na nag-o-offer sa Lord ay tinatanggap niya. Remember Cain at Abel? Tinanggap ng Diyos yung offering ni Abel, pero yung kay Cain hindi. Kaya importante, lahat ng ginagawa natin, even dito sa church, pagsamba natin, pagpunta natin dito, yung puso natin, ano ba? And napilitan lang naman ako kasi sinama ko ng nanay ko, ng tatay ko, ng lolo ko, ng lola ko, ng kaibigan ko, o ano pa man. Diba? Baka na masayang lang yung offering natin sa Panginoon. Ano offering natin? This is not just yung mga nilalagay dito. Yung ating offer na pagsamba sa Diyos, yung ating offer na buhay sa ating Diyos. Diba? So, we are in this world, but out of this world.
So kung ganon, may iba't iba tayong purpose, di ba? Pinahalagahan yung pinag-usapan natin kanina. As disciple of the Lord, ano ba yung purpose natin dito sa buhay na to? Sana po pare-pareho tayo ng purpose. Okay? Disciples' purpose for living. Tanungin mo sarili mo, oo nga no, as anak ng Diyos, as tagasunod ng Panginoon, bakit nga ba ako nandito pa sa lupa? Kasi kung wala na tayong purpose dito, baka kinuha na tayo ng Lord? Bakit nga ba? Ano yung purpose natin? I believe marami pang ipagagawa ang Lord sa atin, pero meron lang po akong kinuha dito na ilan. Una, to follow Christ and be transformed in His likeness. In His likeness. Kanino raw tayo? Sino raw yung magiging kamukha natin dapat? Si Lord. Habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon, dapat unti-unti na natin siyang nakakamukha. Nakamukha na po ba natin siya? O ang kamukha pa rin natin, yung kabarkada natin, yung ating mga kapitbahay? Diba? So, kaya nating sabihin to. 1 Corinthians 11:1. Imitate me just as I also imitate Christ. Yung mga matatanda dito, pwede ba natin confidently, kaya ba nating sabihin doon sa mga kabataan na nandito, "Hi, LK, Harmony, gayahin niyo ako. Ganito bilang Kristiyano." Kaya ba nating gawin yon? Or mahihiya ka sa sarili mo kasi, ako nga din, ang dami ko pang mga kahinaan eh. Wag mo akong gayahin, nakakahiya sa Lord. Diba? Pero sabi sa 1 Corinthians 11:1, imitate me just as I also imitate Christ. Kasi dapat we follow Christ and be transformed in His likeness. Sabi nga kung sino yung lagi mong kasama, nagiging kamukha mo raw. Mga may asawa dito, kamukha nyo na po ba yung mga asawa nyo? Sabi lang po yun, no? Okay. Be transformed in His likeness. Tayo po ay unti-unti pa rin binabago ng Panginoon. Next, to share the faith by being a witness for Christ. Kaya pala nandito pa tayo kasi witness tayo for Christ. Sino na yung nasabihan mo, Angelo, na alam mo ba, napakabuti ng Diyos. Kaya pala namatay siya doon sa krus kasi mahal niya tayo eh. May nasabihan na ba tayo? Nag-witness na ba tayo? Yung mga katrabaho natin na sobrang problema, nasabihan na ba natin sila na, uy, mag-pray ka, idulog mo sa Panginoon yan, tutulungan ka niya. Diba? To share the faith by being a witness for Christ. Acts 4:29. And now, O Lord, hear their threats and give us your servants great boldness in preaching your word. Nakakahiya. Nakakahiya kasi hanggang ngayon, wala pa tayong nasishare ng salita ng Diyos. Matthew 28:18-20, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Hindi lang pala go. Tinuutusan din tayo to observe lahat ng itinuro ng Diyos. It's not enough na tayo ay naligtas na. Okay na to. Every Sunday, mag-church na lang ako. Sabi dito, paano yung Monday to Saturday mo? Sabi, observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always to the close of the age. And alam niyo po ba, sabi sa James, hindi ko maalala, 5:7 yata, ganyan. Kapag nagbasa tayo ng Bible, meron tayong nalaman at hindi natin ginawa, tayo po ay nagkakasala. So, daw po sa bawat isa sa atin.
Okay? So reminder po ito ng Panginoon para sa ating lahat. We have to share the faith by being a witness for Christ. Mga tagalangit, ibinabahagi po ba natin si Kristo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan, sa ating mga kapitbahay? Let us be ready to share the faith by being a witness for Christ. And ito po yung pinaka-importante, to live a life of purpose. Yung every Sunday, madali nating madadaya isa't isa. Lagi ako nasa church. Christian na yan. Pero teka, how about yung Monday to Saturday? Ano ka ba talaga? Mamamayan ka ba talaga ng langit? Namumuhay ka ba talaga as dayuhan dito sa mundong ito? Or baka naman Sunday Christian ka lang. So as mamamayan ng langit, we have to live a life of purpose. Ano yung purpose natin? Why we are here? Bakit tayo nandito? Isa pong verse na nakita ko is nasa Micah 6:8. And what does the Lord require of you? To act justly? To love? Mercy? Yung kapatid mo nga, hindi mo mamahal eh. Yung katabi mo nga nahihirapan mong tanggapin at mahalin and to walk humbly with your God. Gaano tayo kababa sa tingin ng Diyos? Ibig sabihin, ang gusto kasi ng Diyos, we are humble. Ayaw ng Diyos na tayo ay proud. Mayaman ako, dapat mataas ang pagkilala niyo. Matanda ako, dapat igagalang ninyo akong lahat. But the Lord wants us to walk humbly. Do it for the Lord. Walk humbly with your God. And Ephesians 5:8-10. For once you were full of darkness, but now, dati, nasa dilim ka. Kaya lahat na ginagawa mo, puro sa kadiliman. But now, you have light from the Lord. Dapat nagliliwanag ka. Dapat nagliliwanag na tayo. Ano man yung trabaho mo, sabi ko nga kay Brother Nelson, dapat pala kayo pala, sinishare nyo rin yung mga driver or everybody doon, di ba? Those are the reasons why we are here. To be an example, to be a light from the Lord. So, live as people of light. Mamuhay tayo bilang mga nakakilala sa Panginoon, nagliliwanag. Imagine niyo nga po yung sarili niyo na ilaw or kandila. Gaano po kaya kayo kaliwanag? Gaano kaya tayo kaliwanag? Halimbawa, gabi, walang ilaw, at ikaw yung ilaw, metaphorically. Pag pumasok ka kaya dito sa madilim na lugar, magliliwanag. Or konting-konti lang yung liwanag na makikita. Parang tawag dito? Parang alitap-tap lang. Nakita mo lang na merong gagalaw-galaw na firefly. So, live as people of light. For this light within you produces only what is good and right and true. Carefully determine what pleases the Lord. Yung buhay po ba natin? Natutuwa kaya ang Diyos sa buhay natin? Maipagpaparangalan kaya tayo ng Diyos na, ito yung anak ko, mahirap lang yan. Pero kita mo kung paano siya mamuhay. Tong anak ko na to, minsan sumasabit yan, pero makita mo naman. Talagang nag-struggle siya para bigyan ako, para i-please ako. Diba? Ganun ka-personal ang Diyos sa atin Kilala niya tayong lahat. Alam niya yung puso natin, yung isipan natin. Alam niya kung ano yung priority mo. Yung priority ko. Kasama ba sa priority natin ang Diyos?
So bilang mga mamamayan ng langit, siguro dapat lagi nating isipin na ako ay mamamayan ng langit. My citizenship is in heaven. Dapat kung ano yung dapat ginagawa as citizens of heaven, ginagawa natin. Dapat we live a life of purpose na parangalan ang Diyos. Dapat nag-share tayo, nagiging liwanag tayo dito sa mundo na pasama ng pasama. Dito sa mundo na to na unti-unti nang nabubulok. Nagiging asin pa ba tayo at ilaw? O tayo mismo, yung asin natin, nagme-melt na? What am I living for? Bakit ba ako nandito? Bakit kayo nandyan? Bakit tayo nandito? Sabi sa Psalms 119 verse 11, isa pa po ito sa isa pa to sa sekreto. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Babalik tayo sa salita ng Diyos. Babalik tayo. Yung salita raw ng Diyos, itago natin sa puso natin. It means, i-memorize natin kung kailangan, i-meditate natin at ipamuhay natin. Sabi dito, that I might not sin against you. Para hindi ako magkasala laban sa iyo. Para maging katuwa-tuwa ako sa Diyos. Okay? Masyado po tayong seryoso. Nasasalamin na po ba natin yung buhay natin? Mukha ba talaga akong citizen of heaven? O kamukha na ako ng lahat ng nandito sa lupa? Sa salita, sa gawa, sa pag-iisip. Or maaari namang ginagawa natin yung lahat ng mga bagay, tama naman yung ginagawa natin. But at the back of our mind, is it pleasing to the Lord? O baka naman kaya ginagawa mo lang yung tama para makita ka ng ibang tao. Para ma-recognize, uy, ang bait. Uy, ang galing. Uy, ganito. Check po natin yung motibo natin lagi. Okay? So, kung hindi pa po natin ginagawa ito, your word have I hidden in my heart that I might not sin against you. Kasi masyado tayong busy sa mundong ito. Fellow citizens of heaven, baka po masyado tayong busy sa mundong ito. Okay? So, meron po ako ditong mga creative moments with the Lord. Paano ba natin, sa sobrang kabisihan natin, paano natin maisasama ang Diyos everyday sa buhay natin? Sino dito yung mahilig magkape? Yung mga mahilig magkape dyan, Find a quiet corner in your house while taking your coffee and meet with God. Sabi mo, wala kang oras na magbasa ng Bible or mag-meditate, mag-pray, habang nagkakape ka. Pwede ka naman sigurong i-open mo yung Bible mo, mag-meditate ka, manalangin ka. Yung po mga dito, mahilig sa mga exercise, yung masyadong mga sa katawan. Maganda po yan kailangan po, isama natin to sa ating pag-iingat sa ating sarili dahil pinapahalagahan natin itong binigay ng Diyos na katawan na to sa atin. Okay? Daily walk. Take a walk with God. Praise Him for His handiwork. Alam niyo po, habang naglalakad lang kayo at makita niyo yung surrounding mo, wow, Lord, grabe. Hindi ganito yung nakita kong latag ng kalangitan kahapon. Kahapon medyo blue at white. Pero ngayon, merong orange, may red. Ang galing-galing mo, Lord. Diba? While walking, makikita natin yung kagalingan ng Panginoon. Mas maganda kung meron tayong iPad, habang tayo ay naglalakad, papunta man yan sa trabaho or talagang nag-exercise ka lang, pakinggan mo yung salita ng Diyos, yung iPad. Then you pray. Your body and spirit will appreciate the workout. Kung kabataan ka naman, busy, ang daming assignment, ang daming project. Teka, bago kita gawin, kakausapin ko muna si Lord. Diba? Bago nyo buksan yung mga notebook nyo, magbukas muna kayo ng Bible. Lord, ano po ba yung message mo sa akin?
Pwede ba yon mga kabataan dito? Pwede ba yon? Ay, talagang wala silang oras sa Panginoon. Journal your thoughts. Then, yung mga nanay na sobrang busy, dami kong labahin, maghapon na to, pwede nating awitan si Lord habang naglalaba, di ba? Pwede tayong makinig ng mga Bible apps. Maraming way na po ngayon para in tune pa rin tayo sa ating Panginoon. Para hindi natin makalimutan na hindi tayo tagalupa talaga. We are citizens of heaven. Diba? In conclusion, sana po, maano natin tong lahat. We are in this world. Nandito tayo. Ang gulo ng mundong ito. Ang daming distraction. Nakakalungkot dati yung ginagawa ng kaaway para ilayo ang mga tao, talagang sobrang persecution. Para ilayo ang tao sa Diyos, sobrang persecution. Pero ngayon, ano na ginagawa ng kaaway para sa ilayo ang mga Kristiyano? Maraming bagay. School, trabaho, kung ano-ano pa. Ang daming magiging pagkabibisihan yung mga kabataan para hindi yan magbasa ng Bible or mag-pray. Hoy, kailangan tapusin mo yung nilalaro mo. Ayan, may marami ka pang mga kalaro. Citizens of heaven. Ako ay mamamayan ng langit. Kayo ay mamamayan ng langit. Ano po yung ating pinapahalagahan? We are in this world but not of this world because our citizenship is in heaven. Let us always remember that the reason why we encounter a lot of problems is because we are only pilgrims here. Hindi talaga tayo taga rito. Kaya kung ano-ano mga problema yung kinakaharap natin. This is not our true home. So, kung hindi pala talaga tayo taga rito, let us live on God's purpose for our lives. Baka kasi nakakalimutan na natin eh. And fulfill the mission He gave us while we are here. Hindi ka pampaganda lang dito, pamparami. I believe there is a reason kung bakit tayo nandito. Let us live kung ano yung purpose ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mamuhay tayo dito sa lupa na tayo ay dayuhan lang at hindi talagang taga rito. Yung tunay na bahay natin nandoon. Inihahandaan ng Diyos para sa ating lahat pag uwi natin. Ano yung pinapahalagahan mo? Ano yung pinapahalagahan ko? Tayo po ay manalangin. Father God, we thank you. Thank you for reminding us, Lord. Kasi kadalasan, nakukompromiso ka pa namin. Minsan, ang dami pa naming mga excuses. Hindi kami nakapag-pray. Hindi kami nakapagbasa ng Bible, hindi kami nakapag-church, kasi ganito, ganyan. Ikaw naman, Lord, napakabait mo. Pilit mo kaming inuunawa sa aming kahinaan. Pero Lord, I believe the reason why you gave this message for us is to remind us. Dahil ayaw mo kaming konsintihin sa aming mga maling ginagawa. Gusto mo kasi na itama namin yung aming mga isipan. Itama namin yung aming mga puso. Ipaalala mo sa amin kung ano talaga yung katatayuan namin dito sa lupa. That we are here for a purpose, hindi lang pansarili namin. We live for you. Panginoon, tulungan mo po kami
always, Lord, ipaalala mo sa amin to live for you. Ano man yung ginagawa namin, Lord, magbigay ng kaluguran sa'yo. Maluwalhati ka, Panginoon. Tulungan mo po kaming mamuhay kung ano yung inaasahan mo sa aming pamumuhay. At kung kami man ay nagbabasa ng salita mo, tulungan mo kami to live. Ipamuhay namin talaga yung salita mo. Huwag maging head knowledge naman para sa amin. Matuwa ka. Malugod ka. Maluwalhati ka. Yan po yung ninanais namin. Move in this church, Lord. Baguhin mo po ang mga puso at isipan ng bawat anak mo. Lagi mong ipaalala sa amin itong mga bagay na to, Panginoon, upang hindi po kami madala ng takbo ng mundong ito, upang hindi kami makipaglaro sa kasalanan at sa tukso ng sanlibutan ito. At tulungan mo kaming mamuhay. Mamuhay ng kapuri-puri sa harap mo. Mamuhay na kalugod-lugod sa harap mo. Hindi, Lord, yung pakitang tao. Kaya naming dayain ang iba. Pero ikaw, Lord, hindi. Turuan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Help us, Lord. Sa'yo lamang po kami umaasa. Baguhin mo po ang puso at isipan ng bawat isa na naririto. Transform us, Lord. Nawa, laging maging desire ng puso namin to please you. Salamat sa mga salita mo. Salamat sa paalala mo, Panginoon. Purihin ka. Nakilain ka, Panginoon. Salamat po. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.